Hello mga kaibigan, welcome back to this channel. So, ang pag-aralan po natin ngayon ang Karukan Defense Exchange Variation. So, dito ipapakita ko sa inyo paano mag-aral ng opening, how to prepare this opening na Karukan Exchange Variation para sa tournament. So, dito ipapakita ko sa inyo ang game example ni Magnus Carlsen versus Wesley So. So, tingnan po natin, ito ay isang guide para may matutunan kayo kung paano gagamitin ang Karukan Exchange Variation. So, dito, yung move ng white, E4, din C6, ito yung Karukan. So, D4, D5, AX D5, CX D5, ito yung tinatawag na book opening. So, yung natural move dito ay or yung mga continuation move na ginagawa dito sa white ay Knight E3, Bishop D3, mayroon ding Bishop F4. So, si Grandmaster Duda ay nagamit dito ng Bishop F4. Subalit, ito yung ginawa dito ni Magnus Carlsen ay iba. Pero ito ay transposition sa tamang move order. So, nag-move siya muna ng C3 instead na Bishop D3. Then, Knight C6, Bishop D3. After Bishop D3, Knight F6, ito ay book opening pa rin. Bishop F4, then Bishop G4. So, after Bishop G4, mayroong move dito na Knight E2, preparing to castle kingside or Queen B3. So, dito yung choice move ni Magnus, yung kanyang preparation, opening ay Queen B3. Mag-create ng counter-attack doon sa C8. So, mayroong move dito na Queen B7 or Queen C8 yung move para sa black. So, yung ginawa ni Wesley ay nag-move ng Queen C8. Then, decide si Magnus Carlsen na i-develop muna yung kanyang minor pieces. Then, nag-move E6, Wesley, Knight G3, Bishop E7. So, ito yung part pa rin ng book opening, din castle kingside. So, dito ay middle game position. So, dito sa middle game, dito magsisimula yung mga plano ng mga grandmaster or kahit kayo ay hindi master level. Pero kapag naintindihan nyo ito yung ideas dito sa ginagawang ng mga master, so malaki yung chance na mag-improve yung inyong paglalaro sa chess. So, dito yung ideas dito na dapat yung tingnan ay paano makontrol yung E5 square, paano gagamitin yung E5 square. So, dito mayroong move na castle kingside or move na Bishop H5. So, dito nag-Bishop H5 si Wesley So instead na castle. Nag-delay castle. Then, Rook A1. So, dito centralize ng Rook si Magnus. So, yung ideas dito sa ginawa ni Wesley ay i-eliminate yung Bishop sa D3. So, after Bishop G6, Bishop H6, G6, then H6, G6. So, ito yung position na gusto niya mangyari sa middle game. So, after H6, G6, nag-move ng H4 si Magnus, then A6, E4 para hindi maka D5. Then, after
A4, knight h5, bishop h2, then knight f6, then bishop f4. So, dito yun nag-decide si Magnus na i-trade yung kanyang bishop pagkatapos open niya yung yung h5. So balit yung ginawa dito ni Wesley ay nag-castle queen side. So nag-create siya ng counter attack. So dito dahil opening ang yung pinag-aralan natin, so no need na titingnan natin yung yung mangyari sa position. So kapag gagamitin nyo ang opening ito, so wag nyo depende sa inyong ideas kung ano ang inyong nakikita, ano inyong plano. Pero marami ng ideas dito na pwede mong gawin. Pwede ka mag-move ng G3, then i-trade mo yung knight ng black. Tapos, i-develop mo yung rook sa E3, saka yung isang rook para magkaroon ng attack doon sa gitna. Or ibang ideas dito ay bishop G5 kung gusto mo na i-trade yung bishop to bishop. So, depende sa preparation mo kung anong klase in-game position. So, yan lang po ang ideas ng opening. So, titingnan po natin yung next game na nangyari sa game ni Wesley versus Magnus Carlsen. So, dito yung position ay mayroong space advantage ng konti si Magnus Carlsen dito. So mga kaibigan, ito yung middle game position after Queen B3, Queen C8 na move ni Wesley So. So ito yung kanilang next game. So dito nag-move si Magnus. Tingnan po natin. Knight D2, E6, Knight G3, Bishop E7, Bishop H5, Castle King side, Bishop H5, Rook E1, Bishop XG6, Bishop XG6, HXG6. So dito binago ni Magnus Carlsen yung kanyang ideas. Instead na H4, nag-move siya H3. Then A6, then A4, Knight D7, then Rook E3. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina na maaring pwedeng i-move yung rook sa E3. Then, tingnan po natin ang mangyari. Nag-castle si Wesley. Pag-castle, H4. So, yun lang kanyang ginawa para hindi ma-drive out yung knight sa yung bishop. H4, then knight F6, Queen D1. Nagbakit na yung kanyang queen sa queen side. Then B5. Then after B5, nag-move siya ng B4. So yung knight E5, B4. Ito yung counter attack na ginawa ni Wesley sa queen side. So ito yung sinabi ko paano i-control yung E5 na square. Gagamitin niyo yung knight. Tapos i-trade. Tapos yung isang knight. So yung rook ni Magnus E3, so ito ay ma-transfer dito sa H-file. So kapag na-open ni Magnus yung H-file, yan ang magandang ideas dyan. So Bishop G5, Rook E8, Rook H3. So ito na nga. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung tinatawag na bishop. Pwede niya ipagpalit ito. So Queen E7. So, Knight D-F3. So, ito na yung kanyang ideas na control yung E5 na square. So, kanina after Queen E7, mayroong threat na Knight takes E5. So, dito na wala na dahil nag-move ng Knight D-F3 si Magnus. So,
bx c3, bx c3, then rook c8, so knight xc6, queen xc6, then knight e5. So yan ang ideas na makontrol yung e5 square. So dito kapag nag-move ng queen c7, si Wesley, pagkatapos nag-move siya ng queen f3. So dito mayroong attack sa f7 na pawn, so hindi maka move yung knight sa f6. So mari dito mag-move ng h5 si Magnus. Ang importante dito ay ma-open yung h5. So dito pag mayroon na kayong ideas dito, nakikita dito sa exchange variation na kapag nag-bishop g6, bishop takes hg6, pag ma-open yung h-file, so ito yung magandang chances para sa white. So dito nga nag-move ng bishop d8, so nag-move h5, so hindi makalis yung knight. So for example, kapag ka-capture yung knight sa h5, so mayroong bishop takes d8 din, nag-move ng g4, i-drive out lang, then king g2 or next rook f h1. So knight f6, king g2, okay, tama yung ideas. g5, queen e3, attack sa weak pawn. Then nag-move siya ng knight e4, then f3 para ma-drive out yung knight. Then knight f6, rook f h1. Then king f8, then queen xg5, queen takes c3, rook h8 check, king e7. So dito advantage na yung white dito, rook takes d8, rook takes d8, then capture sa pawn. So after capture sa pawn, queen d3, mayroong move na king e3, queen rook f8, then rook h6. So knight e8, so mayroong move na queen g5, check, f6, so na-force siya mag-move, so mayroong threat, counter attack si Magnus dito. So nag-decide si Magnus na i-trade yung queen, capture sa pawn, so check. So dito ay delikado na dito si Wesley, so mayroong counter attack sa kabila. So nag-move, check, queen takes c6. So hindi siya nag-move ng king c8 dahil mayroong knight a7. So dito ay mayroong counter attack, check. So tempo-tempo lang to, so losing talaga itong si Wesley dito. Mayroong combination queen b6. So wala siyang move. Kasi kapag knight c7, mayroong move queen b6. Kapag queen, so kakapturin lang. Tapos check, mayroong double attack. So next, tingnan natin kung ano yung posisyon sa ibang so ito yung posisyon sa middle game after queen b3. So queen c8, yan ang depensa ng black. So after queen c8, knight b2, e6, so knight g3, bishop e7. So castle kingside yung previous game na nakikita nyo yung move doon sa game ni Wesley. Si Wesley nag-move ng bishop h5, tapos yan ang ideas para eliminate yung bishop sa d3. Tapos yung ginawa ni Carlsen ay nag-move ng h4, create siya ng ideas paano ma-open yung h na file, tapos na-attack yung king Wesley. So yan ang nakikita natin sa kanyang game. So dito nag-move ng rook e1, so the same ideas yung ginawa, bishop h5, i-trade yung bishop, knight e5. So ito yung sinasabi ko, ito yung move ni Caruana. Ito ay Caruana versus ni Aronian versus Caruana. So nag knight e5 si
aron yan. So, iba dito yung ginawa niya aron yan. Nag-castle kingside. Tapos, nagkipag-trade ng minor piece. So, mayroon siyang ideas dito nga kapag knight x e5, bishop x e5, tapos if bishop g6, capture. So, magmo-move siya ng f4. So, mag-create siya ng, i-grip niya yung center at mag-create ng counter attack sa king side. So, knight x e5, bishop x g5, bishop x g6. So, ito yung sinabi ko sa inyo. So, capture. Ayan. H takes g6. So, tingnan natin kung ano yung next na gagawin ni Aronian. Nag-move siya e3. So, after e3, queen c6, then knight e3. So, kontrolado yung e5 na square. So, tapos, pupuntan naman yung knight sa e5 na square para maka-save ng time dito. So, knight e4, bishop e4, then after bishop e4, f6. So, ito yung ginawa ni Caruana para hindi makapag-jump yung knight sa e5 na square. So, f6, knight dito. So, eliminate yung knight sa e4, then g5, bishop e3, then f5, f3, knight d6, bishop f2. So, dito mayroong backward pawn si Caruana. So, dito nagkaroon ng attack si Aronian. So, dito nag-decide si Caruana na i-trade yung knight c4, knight c4, d4, queen c2. So, yung naiwan dito ay yung bishop same color. Pero mas maganda yung constructor sa white. Itong si Aronian. So, balit dito sa bandang huli ay natalo pa rin si Aronian dito sa kay Caruana. Siguro nagkaroon ng error. So, dito yung nangyari sa kanilang position. Ito yung nangyari sa middle game after na nakipag-trade ng dalawang knight si Aronian. Ito yung kanyang gusto na position. Sana po nakita niyo yung mga ideas ng mga master na maaari niyo i-apply sa inyong paglalaro gamit ang Caro-Kann exchange variation. So, dito mas maganda yung posisyon ng white. So, next, tingnan natin yung ibang mga games dito para mayroon kayong matutunan. So, dito ay tingnan natin yung nangyari sa game na ito ni Aronian versus Mamedyarov. Ito yung position after queen b3. Yung ginawa dito ni Mamedyarov ay queen d7. So, yung ibang move na sinasabi ko sa inyo ay queen c8. So, the same ideas yung ginawa ni Aronian. Knight dito, e6, knight gf3, bishop d6. So, yun pala ang ideas ng queen d7 na mag-move ng e6, then bishop d6. So, dito iba yung interpretation ni Mamedyarov sa opening na Caro-Kann. Yung kanyang ginawa dito ay i-eliminate yung dark bishop. So, kapag ka-capture dito si Aronian, bishop takes d6, queen takes d6, then if queen takes b7, din mayroong b8, din capture dito sa b2 na square, tapos castle siya ng king side. So, dito yung black ang gagamit din sa e4 na square. Paano makontrol niya yung e4 na square? So, nag-capture nga dito si Aronian. Bishop takes, queen takes, din castle king side din yung si Mamedyarov. So, rook A, E1. So, ito yung nakikita natin sa mga previous game. So, dito nag-move ng rook A, B8. Nagdepensa.
para hindi makapture yung pawn at saka pwede niyang i-move B5, B7 to B5 para magkaroon ng space advantage dito sa queen side. So after rook B8, rook A B8, then white playing knight E5, then B5, so tama yung sinasabi ko sa inyo. So bishop takes B5, so A6, bishop takes C6, rook takes B3, E takes B3. So dito nakipag-exchange sacrifice si Aronian. Subalit dito sa bandang huli ay talo pa rin siya sa kay Mami Jarub. So dito ito yung evaluation ng ating position, yung mga ideas ng opening. So dito nag-move ng B4, di knight G4, bishop E4, H5, H3, knight XE5, rook XE5. So yung black dito ay mayroong rook at saka bishop. So yung white dito ay mayroong dalawang rook and minor pieces. So balit yung position dito ay okay sa black. So after F6, rook E3, then E5, knight B3, after knight B3, bishop C2, rook E1, H4, then knight C5, bishop XE4, knight XE4, rook XE4, then F XE3, D4, 6 D4, queen B6. So sira-sira na yung pawn structure na white dito. So sa bandang huli na itabla pa rin ni Aronian ang game na ito. So next, tingnan natin yung ibang mga games. So dito yung game na ito ay game ni Anand versus Sakriar Mami Jarub noong 2018. Ito yung pinagkukunan natin ng ideas dito. Tingnan natin anong kanilang ginagawa. So ito pala yung line ni Mami Jarub ay queen D7, hindi queen C8. So knight dito, tingnan natin kung eliminate niya ulit ang bishop dito sa white. So tingnan natin ang kanyang ideas. Knight dito, E6, knight G3. So the same ideas yung kanyang ginawa. So queen XD6, queen XD6, bishop XD6, queen XD6. So castle king side, and rook F1. So dito sa white ay nag-move ng rook F1. Yung previous game na nakikita natin sa ginawa ni Aronian ay rook A E1. So yung ginawa dito ni Mami Jarub ay nag-move ng knight E7. So yung nakaraang game niya ay nag-move ng rook B8 to B5. So dito yung kanyang ginawa ay nag-knight E7. So ano ba yung ideas ng move na ito? Bakit nag-move siya ng knight E7? So pwede nang i-avoid na kapag nag-knight E5 yung white ay i-avoid niya na hindi makapag-trade or hindi niya i-trade yung kanyang knight. So knight E5 niya. So bishop E5. Ito pala yung kanyang ideas. Nag-move ng knight E7 dahil mag-move siya ng bishop F5 para ma-eliminate yung bishop. So dito sa Caro-Kann exchange variation, kapag kayo ay gumagamit ng Caro-Kann, so ito ay dito nakikita nyo na tanggalin talaga yung bishop sa D3. Yun ang mga ideas. Tapos tingnan natin yung ayaw ni Anand i-trade yung bishop. Nag-move lang ng bishop F1. So the same ideas na ginawa ni Mami Jarub sa kanyang previous game sa kay Aronian. So nag-move ng rook B8, ready to move B7 to B5. Then A4, knight E4. So ito na sinasabi ko na ang black yung kukontrol sa E4 na square. So dahil ayaw niya makipag-trade ng bishop, so knight XE4, bishop XE4, E5,
F6, so na-drive out yung knight, hindi knight at D3, bishop takes D3. So dito, bishop takes D3, E5. So ito yung ginawa ni Mamidjarov dito. Nag-breakthrough sa center. So kapag ayaw mag-breakthrough, so siya yung ipopost niya yung pawn sa E4. C4, king X-D4, C6D5, king H8, then bishop E4. After bishop E4, B6, B6, so rook X B6, queen D3, rook X B2, bishop X H7, queen F4, then queen H3, queen takes F2. So dito may counter attack. So balit sa bandang huli na itabla pa rin yung position dito. So after queen F2 check, king H1, nag-move lang ng knight G8, nagdepensa, so D6, knight H6, so after knight H6, bishop G6, D7, D2, rook F1, then queen D4. So mayroon siya ideas para ma-stop yung pawn. So bishop E8, rook B6. Ayan ang ginawa ni Mamidjarov. So sa bandang huli, natabla pa rin yung game na ito. Importante dito ay naintindihan nyo kung ano yung ginagawa mula sa opening hanggang middle game. So maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po ay mayroon kayong natutunan sa opening na ito kung paano gagamitin yung Caro-Kann defense, exchange, variation. So maraming salamat po sa inyong panunood.